Ito, hapon na, ano ng oras, alas 6 na. May merienda ako dito sa, sa aking terrace. Kita ko sa inyo yung, yung labas. Ayun, yan. Dapit hapon. Sa umaga, maganda dito. Yung makikita natin, yung pagputok ng haring araw. Pero sa hapon, saan mapula, galing dito sa likod ng bahay. Kasi yun ang kanluran, yung paglubog ng araw. Pero dito, ano ito, itsura. Kulimlim na ganito, madilim. Tapos, mahangin. Malamig yung hangin. Tapos maya may makikita ka na kung ano-ano hayop. Kanina may dumaang paniki. Kasi hapon na. Lalabasan ulit yung mga paniki. May mga paniki dito eh. May pusa. Yan Hindi ko palang nalilinis yung unahan. May pasok, di ba ako? Ngayon lang ako nawala ng pasok. Tapos hindi ko pa naasikaso kasi nga walang kasama nanay ko. Kaya pagkwentuhan ako at panoodin yung vlog na sinundan nito. Yung susundan. Putol-putol kasi ito clip eh. Pero yung solo yung kwentuhan naman ng nanay ko habang kumakain kami kanina. Minsan lang ako makipagkwentuhan sa nanay ko. Masarap kakwentuhan. Siyempre, may edad na. 80 plus, 87 nata nanay ko. Yan. Yan. Yan, ganyan makikita mo kung ano. Kanina, naghahabulan yung mga manok. Yung yung tandang, gusto sinabol yung babae, gustong babahan. Patuwa lang pagmasdan yung ganun sa paligid ng bahay mo. Yung mga ganyan. May nag-iingay pa rin manok. Yung mga sisi, maingay. Yung mga itik. Kaka-relax. Yung problema lang talaga dito, yung gantong oras, nagsisimula na lumabas yung mga, yung mga lamok. Yun ang problema. Pero sa summer, wala naman yung lamok. Nawawala ang lamok sa summer. Kasi basa pa yung paligid eh. Tag-ulan pa rin eh. Mapag-ulan pa rin. Pagka summer na, wala na yung lamok. Hindi nang gasinong madaming lamok. Yun. Makakatambay na tayo ng gabi dito sa terrace. Okay. Good morning. Yan, liwanag na. Mapula na yung silangan. Yan yung, nakikita dito sa terrace kapag umaga. Lalo na kung yung kitang-kita yung araw, yung bilog na bilog, pulang-pula. Maganda tingnan. Although, may mga nakaharang sa kanya ng mga puno, pero yung mga pagitan ng puno, lumulutang at lumulutang. Maganda tingnan. Tapos yan, yung mga manok. Papakinggan mo yung mga tunog, ibon, umaga. Sarap magkape, malamig, inaw, may mga paniki na umuuwi sa kanilang tirahan. Ang kailangan lang talaga, malinis ko na, matanggal ko na itong mga unahan. Nagkakagulo na rin yung mga itik. Sabay-sabay na silang humihingi ng pagkain. Yung araw nasa ilalim pa, hindi pa lumulutang. Mamaya mas mas pulang-pula kapag lutang na yung araw. Sa camera kasi hindi kitang-kita yung halos pare-pares na puti lang eh. Pero may pagkakaiba, parang yung ilalim niya, iba, may pagkadilaw. Good morning guys. At sana maganda yung araw natin na dadating hanggang sa maghapon.
Mamaya pagka maliwanag na, saka naman lulutang yung mga ibon. Ngayon may mga humuhuni na rin, pero mas natatabunan ng ibang mga hayop. Yung mga tunog ng hayop, lalo na ng manok. Ito kasi yung oras ng pagtalaok ng manok. Mula alas 4 ng madaling araw. Yan yung alarm clock dito sa probinsya. Yung mga manok. Pag may tumulaak na isa, tuloy-tuloy na yan. Tugunan yan. Lamig. Lamig na lamig pa rin ako. Pag ganito pa lang kasi, lamig eh. Pero may time talaga, may mga buwan at sobrang init naman. Itong oras na ganito, masarap pag jogging o kaya walking. Magandang mag-walking dito kasi hindi maraming aso sa kalsada. Meron, pero dahil nga sa farm siya, yung bahayan, konti lang. Kung magkaroon ng aso, doon na sa may bahayan, kaya malayo yung malalakad mo. Hindi ka magpabalik-balik. Yung sasakyan, hindi ganun karaming dumadaan. May dumadaan, pero mabibilang mo lang at kalimitan motorsiklo. Dahil barangay road, hindi ganun kabibilis sa mga tumatakbong motor. Konting linis ko na lang to. Kung may pera ka lang ako sana, yung mga bato-bato lalagay ko dito, kaya lagyan ko ng pragrass. Kasi ako iniisip ko pag sa pragrass, paparadahan ko na sa sasakyan eh. Pwede naman siguro doon sa gilid yung pagka naayos ko yung doon ng bato-bato sa gilid sa may bukana ng gagawing garahe. Yung ngayon, pwede naman doon yung sasakyan. Tapos dito sa pragrass o kaya artificial na damo. Ang pinoproblema ko naman sa artificial na damo, baka taihan ng pusa. Yung magiging problema ko. Yung mga pusa kasi. Pag nasa city proper ako, pag umuwi kami ng Laguna, sa gitna ng bahay ng BRN ko. Ito yung, pag nakailang araw ko doon, ito yung namimiss ko. Yung ganitong, gusto ko nang umuwi dito. Nakailang araw ko, gusto ko nang bumalik ng Mindoro. Iba yung sa pamumuhay. Peaceful kasi yung ganito. Nung nabubuhay pa yung biyanan ko, gusto din niya dito eh. Talo na ko, inabot niya itong bahay namin ito. Sa location ito. Ang inabot niyang bahay ko, yung dati ko mga tinitirhan na hindi kasi ako namianan o kaya yung asawa ko, hindi ko sinama sa mga magulang ko. May mga dito eh. May mga building dito sa amin dati na kinonvert ko ng bahay. May isa kaming bodega dati ng palay. Medyo malaki. Kinonvert ko ng bahay. Ayoko kasi mamianan. Kaya yung asawa ko, ayoko iparada sa kanya yung ayoko din na siya mamimianan siya. Although hindi naman mahirap kasamahan yung pamilya ko. Kahit siya naman natutuwa at dito siya napunta sa amin na hindi siya nahihirapan pakisamahan. Close sila ng pamilya ko, kaya lang siyempre iba talaga yun, may sarili bang sabihin natin na may sariling kaharian, iba yung galaw. Kahit pa sabihin mo na close kayo, pero siyempre iba yung galaw, iba yung galawan na ikaw yung masusunod sa sariling location na meron ka, hindi yung makikiramdam ka kasi baka mamaya yung gusto mong gawin ayaw na mong gawin ng kasama mo. Ayun, kung nakikisama ka sa bahay, siyempre yung gusto mo, hindi mo magawa. Lalo na kung sa mga paglilinis, baka linis ka na linis, tapos yung area pa lang yun, ayaw niya patanggal yung mga gamit na yun. Diba? Kaya,
payo ko sa mga may hangad na magpamilya, lalo na sa mga kalalakihan, mga kapwa ko lalaki, huwag niyong hayaan na isama yung asawa niyo sa pamilya niyo. Kung hanggang maaari, kung hindi niyo pa kaya magkaroon ng bahay, kumuha ka ng upahan, umupa ka ng bahay. So, dahil ang pagpapamilya, may preparation yan eh. Isa mo mag-asawa, di dapat handa ka sa pagpapamilya. Handa ka na ang pagpapamilya kasama yung bahay, hindi yung pagkain lang. Nangyayari kasi sa atin sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, kalimitan kaya nag-umpisa magpamilya kasi nabuntis na hindi sinasadya, dala lang ng kakulitan, hindi siya prefer. Yun yung mali, yun yung mali sa mga kabataan. Ako nagpamilya ako dahil gusto kong magkaroon na ng pamilya, dahil hindi naman totally na 100% na handa ako, pero inisip ko na kaya gusto ko na subukan. Lahat naman subok kasi wala namang totally handang-handa dyan. Kahit yung may malaking income, hindi po pa rin masasabi kasi yung paglaki ng income, paglaki din yan ng gastos. Diba, negosyante, maganda yung pagkita. Siyempre, yung pera naman nila, nakaalan yan sa negosyo. Almost yung ginagasa sa bahay niyan, kulang yan. Malaking pag-a-adjust. Kaya walang handa. Pero kailangan i-try natin at gawin yung tama pa rin. Hindi natin isakripisyo. Kasi kaya nagkakaroon ng lamat ng pamilya kapag nagkakaroon ng mga asawa, yung mga anak. Kasi nga pinagsasama-sama. Yung magkakapatid nga. Nag-aaway-away pa. Paano yung iba-ibang kulturang pinanggalingan sa bawat pamilya na pagsasama-samahin mo. Kahit sa umpisa masaya yan, pero dadating ang araw, mag-aaway-away, doon magkakalamat. At pag nagkalamat, yung may kaunting alitan, mabubuksan yung lamat na yan. Kaya payo lang sa mga kabataan na masyadong mapupusok, hinay-hinay lang. Kasi baka mamaya magkamali kayo, mabuntis nyo yung girlfriend nyo, o kaya kayo naman mga girlfriend, mga babae, baka naman mabuntis kayo ng boyfriend nyo, tapos hindi kayo handa sa pagpapamilya. Once na nagpamilya kayo, gumawa na kayo ng inyong sariling kaharian. Ang lahat ng desisyon, matuto na kayo sa buhay. Kaya yan, huwag kayong pabigla-bigla. Kung gusto nyo magpamilya, yun talagang gusto nyo. Kayong bubuhay sa sarili nyong pamilya. Lahat ng pangangailangan ng pamilya, kayo ang dapat gagawa. Hindi ang magulang nyo. Ako, nakasurvive ako dyan. Hindi ako although wala talaga akong bahay, nakitira ako sa ibang bahay. Inayos ko yung bahay. Kasi wala naman talaga ako wala man akong perang malaki para magpagawa ng bahay, para umupa. Hindi ko din kayang umupa ng panahon yun, pero gusto ko magpamilya. Hindi ko sinama yung asawa ko. Naghirap kami. Nagdikdik kami ng asin para lang mabuhay. Lahat ginawa namin para sa anak namin, para sa pagkain namin, yung shelter namin. Ginawa namin. Nagtiis kami hanggang sa magkaroon kami ng kaunti.
Utay-utay. Yan ngayon, may bahay kami na masasabing amin, maayos, maginhawa, hindi kami siksikan, may lote kami. Yung katabi ng bahay, mana. Pero itong tinirikan ng bahay, tinjugal to, binili namin sa magulang namin. May minana ako, meron akong binili. Asawa ko nagpakain ng baby, yung itik ng kapatid ko. Ako maglalagay din ako nun dito. Yung mga tirang pagkain dito namin, kung hindi ko gagawing pataba sa lupa, ipapakain sa hayop. Walang nasasayang dito sa bukid. Medyo mas lumiliwanag na. Kita nyo, medyo mas pumupula. Okay. Naka-monitor tayo, nakatutok talaga yung camera ko dyan. Nakikita nyo yung nakikita ko. Pero yun nga lang, hindi nyo nararamdaman kong ginaw. May lumilipad na pa ilang yan pinatay na ng asawa ko yung ilaw. Maliwanag na kasi. Mas nakita nyo yung liwanag ng araw, Kung dyan sa area ngayon, maliwanag na yan, karsada yon. Kung lalabas kami dyan, kitang-kita yung bundok ng Halcon. Dito kasi sa likod ang bundok ng Halcon. Pag may dala kang camera dyan, kahit cellphone, ang ganda mag-picture. Yung mga bisita namin, pag pumupunta dito, mga kamag-anak, picture sila background yung bundok ng Mount Halcon. Maganda Mount Halcon dahil siyempre magandang background siya. Isa siya sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Pangatlo siya sa pinakamalaking bundok sa Pilipinas. Pangalawa ba siya sa pinakamataas? Pero sa pinakamalapad naman, Sierra Madre. At ang pinakamalaki talaga, Mount Apo ba yan? Hindi ako nagkakamali. Correct. If I may wrong. Sa side na to, sa kanan, nakikita nyo, yung may poste, mas mapula. Diyan lalabas yung araw. Kung nakita nyo sa kanan, yung poste, yung poste ng kuryente ko sa kanan. Asan ba yung camera? Ayun, yan. Diyan lalabas yung araw. Yan. Sa personal, mas matingkad na dilaw yon. Makatelalamunan ko na allergy ako, malamig kasi. Diyan lalabas yung araw. Yan. Wait, ikot lang ako. Lakad-lakad lang ako para makita niya. Makulimlim, hindi makikita natin yung Mount Halcon. So, tingin ko, try natin makita. Paglabas dito, mas maliwanag na dito kasi open. Yung namin, compound namin. Kami magkakapatid dyan, kanya-kanya. Itong bahay, itong lumang bahay namin. Yung likod ng sasakyan. Tapos itong bahay na to, tinirang ko din to. Ito, tinirang ko to. Nung umalis ako doon sa, sasakyan, yung bahay na yun. Tinirang ko. Diyan ako huling tinira bago ako pumunta doon sa bagong bahay na yun. Wala yung isa sasakyan namin dito kasi nasa hospital ng kapatid ko. Ito lumang sasakyan namin to. Kay tatay. Natakbo to, tinigil ko. Tapos itong bahay na to, yan yung una kong bahay. Nag-asawa ako. Akin yan, ako nagpagawa niyan. Kaso nga lang, hindi yan yung lote ko. Kaya yun, binigay ko. Sa tindahan ng kapatid ko. Yung kapatid ko, dito nakatira yan. Tindahan niya ito, may kwarto din yan, parang bahay din yan.
Sa kapatid ko din to. Ganyan kami. Walang nakasama sa nanay ko. Yung kapatid kong bunso, yung may kotse, dalawa kotse niya. Ano yun, may bahay na inuupahan na mabuntis. Umuwi lang dyan. Pero hindi pa rin niya tinatanggal yung bahay na inuupahan. Inuupahan pa rin niya sa bayan. Pero dyan siya nakapirmi kasi nga dahil yung anak. Ito na yung karasada. Yung bahay ng kapatid ko. Karasada na. May bago kaming gate dito na bubuksan kasi may poste. Hindi na yung bus. Yan, lagi namin rin report dyan sa kuryente. Ano ng kuryente? Yan. Barangay Hall, katapat namin. Yung kita Mount Talcon. May puno lang. Pero kita, ano natin namin. Nagja-jogging din ako. Basta nagja-jogging. Yan yung compound namin. Kita ko sa inyo yung araw. Yun ang lahat eh. Palaki natin na kanto. Ayan. Nagja-jogging. Dito kasi kita din yung Mount Talcon na yun. No? Medyo malabo lang na konti. Medyo maputi-puti. Compound namin yan. Ito palaya namin. So, maliliit yung tanim nitong isang to. Tanim. Nasira ito eh. Inulit. Red rice yan. Organic. Yung katabi ng palaya namin din na binubukid kasi binenta. Ang nakabili ng barangay. Lalagyan ng cover court. Iba yung iba yung itsura ng puti na putok ng araw. Ayan. So guys, putok na yung araw. Putok na yung araw. Ayan na. Lulutang na yung araw guys. Ang ganda tingnan lalo. Pagka kami dito jogging ako. Palayan yun. Palayan yun. Yan ang Mount Talcon guys. Yan. Kung lalayo ka pa dito, banda ron pa, makikita mo pa lalo yung Mount Talcon. Mas maliwanag, mas malaki. Kasi nasa tabi tayo ng building. Yan Kaya may mga puno, tago yung Mount Talcon. Habang dito ako may nakakwentuhan ako nagja-jogging bagong mukha. Siyempre tagrito ako. Kilala ako ng lahat. Hindi ko kilala yun. Bagong bahay pala. Siya pala nakabili ng lote at saka bahay dun sa may pasilangan namin. Mag-asawa. Si Kuya Noel. Shout out. Del Rosario. Diba? Sabi niya. Naghiwalay lang kami at ako ay maghahatid ng bata sa kanto. Yan. Bagong kakilala tayo, may bagong kaibigan tayo. Balik na ako, maliwanag na. Balik na ako dito sa amin. At baka yung anak ko ay nag-wait na sa akin. Paano tayo eh? Ayan na. Kagalit ng anak ko, tanghali na. Yun. Liwanag na, di ba? Sobrang liwanag na talaga. Yan. Okay. Kita ko yung Ayan. Putok na yung araw. Yan, sabi ko sa inyo. Yan. Hindi ko alam. Eh siya, hindi ko alam. Ayan yung araw. Yan. Hindi ko inabot yung anak ko. Ititing ko dito sa bahay. Wala na, naglakad pupuntang kanto. Yan mapula na. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Yung nakikita dito sa amin. Sa terrace ko. Meron din kakwentuhan yung matanda. Siya? Engineer. Engineer daw siya. Retiradong engineer. May, yung kantuhan doon na may gagawin daw niyang kainan ng mami. Ang dami siyang kanya pala yung lote doon na walang hindi na binubukid.
Yung mga anak daw niya ay mga yan na, may mga kanya-kanyang buhay na. Si Kuya Noel. Sabi ko sa kanya, nang daan, tingin ako ngumiti. Sabi ko sa kanya, Kuya, taga-saan ka? Taga-saan po kayo? Sabi ko, taga rito po. Sabi ko, po, hindi ko kayo kilala. Sabi ko ganun. Ay, ako po dating dito. Doon po ako nakatira sa Bandaro sa Miguel. Ako kay Kuya Bien, yung kay Kapitang Bahay. Opo. Nabilin niya pala yung opo. Binenta pala yun nung may-ari may-ari ng lote. Nag-tenant kasi doon si na Kapitan madami ditong tenant So kamag-anakan din namin yun na lote na nabenta. Nabenta na. Kaya pala yung magkakapatid din ng Kapitan wala na doon. Hindi ko lang natanong kung yung lumang dama yun yung bahay na Baka hindi, baka sa tenant na yung binigay. Share ng tenant. Nagja-jogging sila. Sabi ko sa inyo dito, maganda mag-jogging dito ang Katagalaban. Yan ang araw. O, diba? Maganda. Okay. Okay, good morning. At next, jogging tayo. Samahan niyo ako. Nakita niyo naman yung Mount Halcon. Nagpakita kahit na medyo malabo-labo. Mas maganda yun yung mga, may time talaga na talagang, asul ang kulay. Asul na dark blue siya na ang gandang tingnan. Pero ngayon, kahit may mga fog, ang paligid natin dahil malamig, kita pa rin natin. Okay? 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 Good morning. Sana maging maganda yung maghapon natin. Bye-bye. Hindi ko na i-vlog yung tuod yung tinatanggalan ko. Kasi makakatapid siya, makakatama ng paa. Inukaya ko ng konti. Para pag tinabunan ko, hindi nalilitaw. Konti lang. Pinalakol ko ng malaki at saka maliit na palakol. Tapos gulok, palali ng gulok. Pusin natin. Ito ay tuod ng santol. Konti na. Gato na yung gilid, pero yung gitna, ang tigas. May lakad kami ni Bay sa PhilHealth. Palis na kami maya-maya. Doon, sa yun. Nagkikita sila. Wait. Malapit na rin. Natin ko lang sa kanto yung asawa ko. Tapos na to. Tapos na. Kunti na lang. Bilis. Tatabunan ko na lang pagdating. Tapos kakain na ako. Kunti na mamay, saglit lang. Nangangalay ang kamay ko. Nangangalay ang kamay ko. Ang bigat kasi nitong ang bigat nitong gulok. Debate nasa amin ha. Debate nasa amin. Oop. Wala, hindi ko napapasok. Munti ka na sa paa. Oop. Lili Ayan, tatabunan ko na lang. Okay. Ay, hindi naman kailangan dito doon. Pagka makaharap, hindi sabihin nila nakaka. Yan mga idol, mga kaibigan. Wala na yan. Okay na. Ayan natin. Yan. Wala na yung tuod. Tanggal na natin tuod. Pantay na ang lupa. Hindi na makakatakid. Yan. Ito lilinisin natin ngayon. Ito ang aking munang gagawin yan. Project ko ngayong araw. Ito
pagdating ko, sasama ko pa yung anak kong PWD sa PhilHealth para kumuha ng PhilHealth. Kasi hindi na siya minor, hindi na siya cover ng PhilHealth ko, kailangan ng may sarili siyang PhilHealth. Ay iniiwasan ko yung baka kailang gagamitin saka kukuha, kaya ngayon wala akong pasok, kukuha na namin. Siya naman ay panghapon pa yung klase niya. Ito yung gagawin natin. Ito, tatanggalin ko ito ngayon dito. Tapos kung may time na malinis to, kasi yon lilinisin ko pa yon para paglilipatan nitong mga tanim, para na to, maganda na yung area. Tapos ito, nakatambak na to, ganun din, tatanggalin yan. Dito kasi ang lagay niyan, mga kaibigan, guys, dito sa area yung mababa. Yan, diyan ko ilalagay yan. Yan kasi mga basura din yung ilalim niyan. Yan ay lulubog pa yan. Lulubog pa. Ito, bubulokin lang. Ito, hindi ko kasi ito pwedeng gawing pataba. Kasi may mahogany yan. Acidic yan. Hindi siya pwedeng pataba. Kaya yung bubulokin ko lang yan. Tapos ilalagay ko sa basura. Kasi pag nabulok yan, kaunti na lang yan. Kaya ilalagay mo sa sako, kaunti na lang. Tapos yung kahoy, i-save natin, mga pang-ihaw, mga ganun, panluto. Magagamit natin sa pang-ihaw. Pwede siya maging uling kapag binaga mo siya, inapuya mo siya hanggang sa maging uling. Pag uling na, pwede mo nang gamitin sa pang-ihaw. Madami yan, madami mga sanga-sanga. Yan. Yan yung activity natin ngayon. Ito, yan na muna itong mabulok. Hindi naman magagamitan ito. Ito ay nyug. Bungo ng nyug. Tinanggal dyan sa Tinanggal natin dyan sa nyug. Ito lang. Ito magiging pataba ito. Tama-tama yan dun. Magiging lupa yan. May mga part na lupa na eh. Halo na ng lupa. Nagiging lupa na yan. Yan yung pang-iibabaw. Ito muna yung unahin ko mamaya. Kasi uulan. Okay, basta gagawin ko yan ngayong araw na to. Babawasan ko yan. At least itong unahan at itong unan lang, maayos ko lang. Para matira na lang yun. Tapos ito, madaling gamasin to kasi buhangin to. Buhangin ng ibabaw niyan. Napakalambot. Tilahin mo lang damo. Tanggal na. Yan muna yung unahin natin. Okay? At kakain muna. Ikaw nakain. Uminom kasi ako ng gamot. Ayun. Kain tayo. Umuulan. Maambo na naman. May hangin pa. Muna yung cellphone natin. Tubig natin. Tapos, pipili muna ako ng tsa. Yan tayo ng tea. Yan. Sabi nga ng iba, kapag ka magkakape at gusto mong mag-anyayang magkape, daan na kayo at magkakape. Magkakape tayo. E papaano naman kung tea ang ating iaalok sa mga kaibigan natin? Pre, daan muna kayo. Magtiti tayo. parang ang sagwa naman pakinggan. Magtiti tayo. Ano kung kumari mo dumaan? Pare, daan muna. Magtiti ka. Anong sagwa naman? Palitan na lang natin. Halika, daan muna kayo. Magtsaka. Napatawa lang ako. Naisip ko lang yon. Paano kung itong aking paborito at siya ang aking iaalok sa kumaring dumaan o sa kaibigan mo. Sa lalaki kasi, ganun din. Pagka lalaki yung in-invite mo, nakakaano, parang kapwa. Parang bading yung lalaki. Magtiti ka. Magtiti ka muna. Okay, babae naman. Mas malaswa. Dapat magtiti ka.
mainit tayong tubig. Sabi ko sa inyo, makikita nyo na itong, ano ko. Hoy, magtsa kayo! Pampatanggal ng ginaw, tsa! Tsa! Oo! Gusto mo kang magandang tawag? Pumunta muna kayo dito kayo magtiti! Magtiti! Parang malas ang pagtawag, yun ano? Mahirap yung pagka ngayong aayaan ni Kumare. Mare, daan muna at magtiti. Iba-iba kung magkakape, daan muna at magkokopi. Eh, pag magtsatsa, Mare, daan muna at magtiti. Baka mamay mahabukan na yung kumpare. Yung mga kaibigan natin nagagawa, yung gumawa nito. Kausap ko. Ngap. Umuulan. Gumagawa sila dun. May hangin yung ulan. Daan lang naman niya, may wala na uli yan. Kaganda kanina eh, kaliwanag na. Kaganda kanina, may araw pa. Basta ko yung ahon din. May ang piyas on. Piyas ng kaunti. May konting ampiyas. Yung taas naman. Yan dito sa taas. Hindi yan. Taas eh. Hindi pa tutong din. Kailangan kong lagyan ito na ano. Minsan kapag ano yung binababa. Pagka umulan. May hangin lang naman. Bababa. Tara, magtiti tayo. Malakas ulan? Biglaan naman eh, kaganda kanina ng panahon eh. Kaliwanag eh, may araw pang lumutang. Lakas ko. Sa bahay, maganda pa. Maganda nga, dito nga maganda. Bigla na lang dibilim doon sa pabayan. Doon galing ang ulan niya sa bayan. Saan na? Ano kailan? May lakad pa naman ng anak ko sa PhilHealth. Nasa taas, hindi yun ano, hindi tatamaan lang. Ano yun, kasi sa taas.
Nanghiram na lang siguro ang kotse doon sa kapatid ko.